Laking tuwa ako nung nagkaroon kami ng tindahan. Di ko alam, pero nag-i-enjoy ako tuwing may bumibili at sinusuklian ko. Kaya naman palagi ako nagvo-volunteer kay mama na ako ang magbabantay tuwing Sabado at Linggo. Hindi rin naman ako nababagot dahil minsan may mga kaibigan ako na tumatambay sa labas ng tindahan. O di kaya mga bata naman ang natatanaw kong naglalaro. Nalilibang din kasi ako habang pinapanood sila. Isang gabi, matapos kami maghapunan, ay bumalik ako agad ng tindahan dahil walang naiwan doon. Samantala, dumiretso naman sa terrace si mama para magpahangin. Habang nasa loob na ako ng tindahan, ay paulit-ulit akong sumisilip sa labas. Naninibago kasi ako dahil ang tahimik. Walang mga bata na naglalaro at wala rin ang mga kaibigan kong tambay. Magsasara na lang sana ako ngunit nang tingnan ko ang orasan ay 8:00 pa lang. Kaya naman nagpasya na lang ako na magsulat ng mga panindang ubos na o kailangan ng bilhin. Ako rin kasi ang gumagawa nun at binibigay ko na lang kay mama ang listahan kapag tapos na ito. Gamit ang itim na ballpen, isa-isa kong sinusulat sa notebook ang mga kailangan. Umupo akong nakaharap sa labas at ginawa kong mesa ang bakanting patungan ng candy. Habang ako'y nagsusulat, ay walang tigil ang ulo ko sa kakalingon. Iniisa-isa ko kasi ang lahat ng paninda na nakadisplay sa loob. Hanggang sa napalingon ako sa aking likuran para ilista sana kung ano ang kulang roon. Nang biglang may sumabunot sa buhok ko galing sa labas. Malakas ang pagkakasabunot sa akin. Naramdaman ko rin ang sakit. Sa katunayan, sa sobrang lakas, ay natangay ako papunta sa bintana ng tindahan. Nagpupumiglas naman ako para makawala. Pero sa tuwing hawakan ko ang aking ulo para kapain kung sinong gumagawa noon, ay wala akong mahawakan. Doon na ako nagsimulang matakot dahil pumasok sa isip ko, hindi tao ang gumagawa noon. Hanggang sa pinilit ko makawala at binitawan naman ang buhok ko ng bigla. Matapos ko makawala sa pagkakasabunot, ay hindi na ako tumingin sa labas. Pawisan akong tumakbo agad paakyat ng terrace. Baka sa mukha ko ang takot habang nauutal na tinanong si mama kung may nakita ba siya na sumabunot sa akin kanina. Anya, wala raw siyang nakitang ibang tao sa labas ng tindahan at hindi rin daw niya alam na sinabunutan na pala ako. Samantalang nakikita naman ang labas ng tindahan mula sa pwesto niya sa itaas.